ng negotiation, ngalawang araw ng negotiation, dumating si General Enrile, kasi General Luga ulit, under fire na nag-aaway, nagpuputukan kami sa site. Pinaabot sa amin na pumayag yung government, pero yung mga seniors managot. Tapos may mga madedemote. Yung mga enlisted, pag related sa gera lang ang pinag-uusapan, ma-retain, pero madedemote. So yun ang offer sa amin. Ang ano niya pa rin is i-save yung Pilipinas at saka yung economy. Kasi hindi lang naman yung economy, pati simple mga communities at saka pamilya natin, which nagre-ring a bell din sa amin. So yun, sir, yung hindi yung fear of losing pala ang naging reason bakit kayo bumaba, sir. It's yung concern nyo na yung economy babagsak because of the event. Ganun ba, sir? Oo, kasi ano na yun, natikal na kami. Kaya sabi namin, larga na. Alam namin na walang mga has na ground force na lulusob na ano doon. Hindi pa nila ginagamit ang mga tangke nila dahil ayaw nilang basagin din yung mga buildings. Gusto nila ipakanyon, pero alam namin na hindi rin nila magawa nga dahil babagsak talaga yung economy dahil andun, Makati Stock Exchange. Pero by that time, sir, wala namang civilian na, sir, di ba? O may na-trap din, sir? Nag-evacuate ang civilian kasi wala naman kaming hinostage. Oo, sir. Pero ang lumalabas na TV at saka sa propaganda ng government, dami daw kaming hinostage. Pero interviewin nila yung mga andon, malaya silang lalabas-pasok. Yung mga galing sa squatters area nga na taga Makati, lalakad lang sila doon. Papunta sila doon sa area, hindi naman sila hinaharang kahit sa hanay ng police o PC. So, ang ano nila, pati yung mga tourist, yung mga nag-aalisan, yung iba nga na tourist, nanonood lang. And then, yun, hindi nga artillery ng army, yung structures, dahil ang buong government ang babagsak. May mga embassy pa na andon, located sa Makati. So, yun ang advantage namin. Alam na namin na they cannot do it unless sila mismo ang magpapabagsak sa economy. Dahil sila ang bibira sa Makati Business District, Stock Exchange, saka yung embassies na andon. So, tama-tama lang yung strategic na alternate na positioning na pinagdalhan sa amin ng aming mga leader. So yun sir yung kwan. So fourth day yun sir, di ba? Oh, fifth day na, sir. Oh. So fifth day yung sixth day, sir, ano na nangyari, sir? Yun na yung preparation to move out. Yung fifth day, pinaabot yan. Nag-issue ulit yung ano dito na sabi nila, yung mga nawalan ng mga gamit sa logistics at saka baril, madi-discharge na rin. Managot din. So, sumagot ulit ako doon. Sabi ko, sir, yung nawalan kasi karamihan ng mga officers, tayo ang RSO, Expendable Supply Officer. So, pag nawala yung isa sa gamit ng ano dyan, ikaw managot, kami ang madidismiss sa service din. So, alam namin na may mga nawala na, mga baril sa Port Bonifacio, yung iba, yung sa Green Hills. So, maraming officer na matatanggal dahil doon. So, sabi ko, sir, kung mga losses, i-charge at i-dismiss ng sundalo o mga opisyal, paano yung na-recover naman namin, pwede namin ipalit.
yung radyo namin na nawala, may na-recover kami, palitan. May na-recover kami na B150, ang AFP, di valuhan natin at ipambayad namin sa mga losses. So, yung pag-ano doon, bumigay sila na sabi, sige, kung ano dyan, i-charge na natin sa losses sa gera. Saka na lang kami na-convince na bumalik na. So, kinaumagahan, ano pa rin, pina-evacuate muna nila sina Secretary Rafi Aluna, pumunta, inassess niya, sinamahan niya yung mga natitirang mga tourist na yung ayaw mga lumabas na para mag-evacuate. So, samantalang pinapaano namin na kausapin namin ngayon yung mga tropa na namin na nag-multi-line. Yung decision, kasi mabigat din na ipaabot mo na basta withdraw ka na lang. Ipaabot sa tropa, sir? Oo. Oo, sir. Kasi mga tropa umiiyak sa sama ng loob. Bakit, sir? Hindi naman tayo natalo, bakit tayo sumuko? Yun. Ganon yung spirit ng tropa pa rin nun, sir? Yun yung ano dyan. Hindi naman tayo natalo, bakit tayo sumuko? Bakit kayo bumigay? Parang ganon ang ano nila. So, ina-explain na namin na kung hindi tayo bumigay, babagsak yung ekonomiya. Pero naabot doon, makabalik, eto pa, yung mga kasamahan natin, nanonood na rin, yung mga dating ano dyan, pumapalakpak na lang, pero wala nang gumagalaw. Tayo lang. So, yun yung pinangkumbinsi namin sa tropa na magbabak to barak. Then, yung isa sa ano nila na mag-disarm kami, ay kung i-disarm nyo kami, hindi na kami babalik sa barracks. O yun. Kaya, nag-march off yung tropa na dala-dala yung mga baril. Nabigwasan man ang kanilang dangal na mandirigma, pero sa amin, sabi namin, hindi kami sumuko dahil natalo kami sa laban. Bumalik kami dahil sa pag-save ng ekonomiya na yun ang pinaabot sa amin dahil alam namin na hindi nila kayang bombahin yung basagin yung Makati Business District dahil sila ang masisi sa pagbagsak ng Philippine economy. At saka magkakaroon ng national upheaval o di kay civil war na. So, yun. Doon nila kami kinundis na bumalik. Kaya bumalik kami. Meron sa amin, nag-usap pa rin kami, may grupo sa hanay namin doon na nag-slip away kasi madali lang naman lumabas. Slip away kasi baka dayain kami. Ano talaga, sir? Parang Magdalo rin, sir, may gumanon eh. Sila ang magiging alas namin kung sakaling kami dadayain na mag-back to barracks. Maya-maya pinairing squad pala kami o di kay kinulong kami lahat na ano dyan. O dinischarge. So may mga lumabas na itinuloy yung ano dyan. Habang inaobserbahan yung pag-i-implement ng back to barracks saka yung peace talks na ano yan. So nag-back to barracks na kami nung 7th day. Pagka back to barracks namin, doon, nakita nila yung tropa na high in spirit pa rin yung mga ranger. Kinakanta na natin yung ranger song natin. Mataas. Kayo lead scout doon, sir. Nakita ko kasi nasa West Point ako nung playbook ko. Kitang-kita ko yung picture nyo sa news eh. Kaya, and then sa libro, kitang-kita ko yung mukha nyo na undaunted talaga eh. Undaunted after the heavy fighting sa ano sir, doon yung picture nyo talaga na actually kaya ako nag-ranger because of yung in a way, sir, you captured my imagination as a cadet eh, na okay, talagang after they might have come down from the buildings but yung spirit nandun eh. So parang anong feeling nyo, sir, noon na mag-cross ulit kayo ng EDSA, pabalik na ng ano, sir? Kasi nilakad nyo lang naman yan, sir, di ba? Oo, nilakad namin na bumalik sa Bonifacio. Kasama namin, ang ano kasi namin, si Captain Danny Lim at that time, yung West Pointer na kasama mo, yung integrity niya, impeccable din. So, dumagdag sa value na
pangihinayangan nila na matitino ang mga andito na mga nagkudeta. Kami naman, ng mga tenyente nung panahon na yan, wala rin silang masabi kasi battle-hardened din kami na wala na nga kaming tinatanggihan na mission na binibigay ng sa mga units namin. So, isa sa mga nila is sayang din ang mga ito kung matanggal sila sa serbisyo. Pangalawa, kung sila magiging guerrilla, baka hindi Mas mahirap. makayanan ng mga average na kasundaluhan o average na mga official natin. So, yun lang ang namin na baka yan yung mga nako-consider nila. Pero si General Lim, na West Point graduate ng 78, isa siya sa mga dyan, bakit siya andon? So, yun sa mga business sector, yung mga academe at saka dyan, doon sila nang hinayang, bakit andon si General Lim. Kaya siya, after nung dyan, siya na yung nagiging, later on, nagiging chairman ng RAM. Dahil sila nung junior officers kami, nung binuo ito, na dyan, siya yung isa sa orchestrator. So, dalawang West Pointer ang andon sa amin actually. Yung West Point namin sa 85, si Julius Flores, na kabayan ko sa Baguio, saka si Danny Lim. And then, kami na mga PMAers na nanindigan na andon. So, it added to the credibility. Kahit anong panira nila, alam nila na hindi naman kami talaga nag-adventure lang o mga siraulo. Which, na-prove naman later after ng nag-tone down. And then, 1995 na-amnesty na kami. 95, sir. So, 89 to halos 6 days at 6 years din pala kayo, sir, na Na-trial. nag-trial. Kasi binisita ko pa kayo sa detention, sir, noon eh. 2 years. And then, matagal-tagal din pala talaga, sir, yung internal deliberations or hindi. Yung trial nyo, sir, na to finally come back to the mainstream of the Philippine Army. Oo, kasi after hinintay yung next administration, so 92, nag-election, si FBR, na dati na reformist siya, kasi sila yung nag-break away sa EDSA, since andun siya sa Aquino Cabinet, kaya andun siya sa government. So, kasi nung siya ang umupo na presidente, nakita niya rin na may punto nga talaga yung dyan. So, continuous yung dialogue, yung mechanism ngayon ng government for peace talks with the rebels. Ganon din yung inactivate din nila peace talks with the other rebel groups like yung MNLF. Doon nagka-Nobel laureate si FBR dahil sa 1997 na peace accord with them. 1996 peace accord with them. Sa atin, sa 95 sa RAM. And then, yung other group na nire-reach out nila kasi nag-reach out din sila sa sa CPP-NPA pa rin yung time na yan. Yung CPLA naman na pistoks din ng government ni Tita Cory noong 87, tuloy pa rin ang dyan. Tuloy pa rin ang pistoks. So, ang daming peace table na na-create actually nung time ni FBR na tinuloy na nag-succeed, but the most successful is yung peace talks nila with the military rebels at saka yung CPLA. Yung peace talks with the CPP-NPA, peace talks with the MNLF, nag-on and off laban, dyan. Oo, sir. So, pag balik namin sa barracks, ang mga Rangers, yung idealism ng Revolutionaryong Alyansang Makabansa at saka yung YOU nag-continue nung nag-peace talks at nag-amnesty ng 1995, bumalik na kami sa mainstream. So, ako at saka mga classmate ko, bumalik sa Army, na-demote man kami ng files
Pero pagbalik namin, ginawa namin ulit yung aming professional na trabaho. At ang isang unang-unang pinapagawa sa amin nung nasa staff kami habang nagne-negotiate sa mga detalye ng points para sa mga rebel soldiers at saka yung government, nilagay kami sa staff. Nag-start yung AFP kaagad ng value formation sa army units. Ginawa kaming mga spokesman na ipinapaabot at saka yung pag nagwe-workshop tungkol sa ano yung aayusin para i-professionalize yung army, yung AFP, kasama kami readily na sinasama doon para ipaabot namin na yung input na babaguhin, pati yung development ng doctrine. So, nakasama ako sa Doctrine Center ng Army. Nakasama ako sa mga daming value formations, pati creation ng Integrity Circle, pati Code of Ethics ng AFP at saka yung government. Kasama na yon. At nabibigyan lang kami ng break nung kasagsagan ng pumutok yung laban sa Abu Bakar at saka yung sa Abu Sayyaf. Kaya from HPA, na-appoint na sina Captain Galvez, Major Galvez, na nag-battalion commander sa Ranger, sina Bautista, binigyan din ng batalyon. Hindi rin kalaunan, nabigyan din ako ng batalyon. Puro ang laban doon sa Basilan at sa Sulu, sa Mindanao area. Kami ibinato ng mga karamihan ng mga nag-back to barracks. At saka yung ibang mga galing sa infantry battalion, tulad ni Nepomuceno, nabigyan din sila ng mga battalions. So, pati si Lieutenant Kapuyan, mga kasama namin ng mga junior officers, no, nabigyan. Pinakita namin sa government, pag taos puso yung pagbalik namin at pagpanumpa sa gobyerno, nag-serve din kami ng dyan with distinction. So, yun ang nagpamulat, nagpabago ng aming kredibilidad bilang mga binabansagan nila ng mga putschis o di kaya adventurist. Nakita nila na yung professionalism, once na nakuha naman kami, bumalik sa dyan. We perform 100% sa Army o sa government service. Ako, nung bumalik ako from dyan, ilagay muna ako dahil sa Doctrine Center para i-input yung pwedeng baguhin sa Army Doctrine. Saka natuto na ako maging instructor. Then later on, ginawa na akong battalion commander ng Ranger Battalion ulit sa Sulu. At pinamunuan ko yung 2nd SRB. Panahon na yan, alam ko, may matinding 18 ang laban din namin. Namatayan din ako ng 8 doon sa 18 na laban namin. Pero tinulungan namin i-save din yung 33rd IB na nalagasan ng 26 na sundalo sa isang araw. Ano yun, sir? Yun sa Maimbong, yung 33rd IB, talagang ako, kahit na batalyon commander na ako, sumama na ako sa tropa na mag-reinforce at saka mag-retrieve ng nabugbog na ilan yun, sir? 26 na Kia in one day? Kia in one day ng 33rd IB. At lahat ng kampo naman ng ng MNLF doon, inoverrun namin nung sinimulan nilang aatakihin, pagmumortar yung government facilities at saka Marines. Yung 2nd SR Battalion ko na ko yan na sumama kami sa pag-overrun ng MNLF camp sa Bitanag, pag-overrun ng kampo ni Ajibon doon sa Indanan, at saka yung kampo ni Mamur dito sa Talipaw. So, anong fighting spirit mo na, sir, nung pagbalik? Actually, ito yung first
ano sir, di ba? Puro NPA ka previously sir, di ba? Ito ngayon sir, puro Muslim area naman. Ano naman yung feeling mo sir noon na batalyon commander ka na pero warrior pa rin? Alam ko kasi na malakas sila na magpinta kasi yung kalaban. So mahirap din na bitawan. Siyempre kung ikaw na ama, ako na-challenge ako na hindi samahan yung tropa kasi alam ko na mabigwasan sila. Mabigwasan din ang pride ko bilang mandirigma na commander nila. So pagka papakita ko na upfront leadership. Pagka hindi ko maiutos, sabi ko kasi sa kanila, yung hindi ko maiutos sa inyo, yung hindi ko kayang gawin din. So, yan, pagka medyo peligroso, samahan ko yung tropa. Para sa ganun, kung andun ako sa harapan, mahihiya na sila na hindi sumunod. Kasi may anecdote nga sir na umabante ka daw sir mag-isa na naman yata o may kasama ka tapos gugulat sila batcom yung umaabante Muslim area. So, siyempre pakikiramdaman mo rin nasa yung art, it's actually yung art of war, kanya-kanyang technique yan, pero siyempre yung pakiramdam mo rin paano mo ipakita kahit na natatakot ka. Yun yung translation ng how we overcome. Courage is the ability to overcome fear. So kahit papakita ko, minsan nakita nga nila ako na, oy, bakit nag-checkpoint si Batcom, si Colonel Yugyug, yung escort niya na 2 at saka yung driver, sila lang. So, iisip ko in advance yung doon. Na alam ko na kami lang. So, papasend ko yung message para hindi sumama sa pinta kasi yung mga village na andun, sakaling dyan. So, I tell them, bakit makita nila na visible na hindi tayo natatakot kasi ang counterpart natin doon, pag na-sense ng mga Islamic rebels na kabado ka, all the more, nagigit-gitin ka. Pero kung nakita nila na very visible na dyan, nag-iisip sila. So, yun lang ang ginawa ko na yung tropa. Pero kailangan talaga kasi wala akong mailigay na detachment sa gitna. So, habang andyan yung ng tropa, pwede nilang ambusin. So, tigil ako doon. Yung driver ko nga, minsan, ang bilis-bilis na nagda-drive. Sabi ko, madadali tayo, huwag kang kabahan dahil kasama mo yung batcom mo na dyan, pero wag mo nang dyan, na pati mga kahoy nababangga na natin sa daanan sa bilisan ng Diyos. Pero, di ba sir, towards the end na tayo nitong interview nyo sir, and then, di ba sir, nagsama tayo sa FSRR, then you were there, the inspiring Deputy Regiment Commander. How happy were you sir, na nung pagbalik nyo sa headquarters na maganda na, reformed na yung FSRR, na yung, di ba sir, parang very professional na. Anong feeling nyo nun sir, nung DRC kayo na, di ba sir, magkakasama tayo lahat na kita mo, okay na yung sistema? Nung balik na after yung command ko sa field, sa batalyon at saka sa task force, Special Operations Task Force Basilan, leading the Ranger Battalion and then the SF Battalion. Pagbalik ko doon, yung sense of fulfillment ko na ipakita na ang Special Operations Command respetado pa rin sa battlefield, respetado sa mga assignment areas nila. Yung improvement naman ng support system ng kasundaluhan andon, bumanda na rin. Except, of course, yung hindi ma-modernize yung gamit natin dahil hindi tayo binibigyan ng Amerikano, bebentahan ng Amerikano ng mga magagandang equipment. So, nakita natin doon na ang tumulong sa akin, yung andun tayo sa loob, pero trying to find ways still to improve and care for our soldiers na nasa field. Walang, halos lahat ng kusing natin ay naibibigay sa mga frontline na troops na yun. And then, yung rotation ng tropa,
na susunod. Pero nung pumutok nung andun tayo, deputy ako, nandun tayo as staff ng FSRR, pumutok yung laban ng tropa natin sa Zamboanga Siege, Yeah, sir. 2013. So, inasahan naman nila yung Ranger Battalion natin, yung First SRB. Ganon din. Lumitaw ulit doon yung ano dyan, imbis na yung mga may AOR doon ang frontline, kinuha na naman yung versus RB natin na bugbog sarado nga sa laban sa kabila. Siya na naman ang front doon. They performed. We won the battle. Pero meron ano doon na wala naman dagdag na maayos na incentive yung mga ano natin. Marami rin tayo na martyrs doon na sundalo natin. Pero the government has not given enough sa mga casualties natin. Yung average lang giveaway sa kasundaluhan. When you expect somebody to fight over and over again, pati yung kanilang yung psychological state or yung PTSD, nakita natin. Kaya isa yun sa pinapano ko na how do we treat, hindi pa umaabot sa medical intervention ng ating dyan. Lip service pa lang o discussion pa lang ng PTSD. Kasi I for one, na-feel ko yun, yung ng PTSD. Nung SOTF ako, dyan, paulit-ulit ko na lang, kaya maangal na nga ako eh. Pero did they feel na ilagay ako sa rear? Hindi. Kaya umabot nga sa kudeta dahil doon lang ako pinahinga sa kulungan ng 2 years. Na dyan, samantalang yung iba hindi pa napapalaban dahil ayaw nga nilang papuntahin. Yun, nakita ko na yung tropa nung nasa SOTF ako, nasa SR Battalion, hinanap ko yung mga wounded ng 4 times at andun pa rin. Sabi ko, isave ito kasi maubusan ng swerte. So, pinapa-assign ko sa headquarters kahit ayaw niya. Dahil mandirigma pa rin siya. Pero sabi ko, it's time yung iba naman ang mag-frontline. Kasi sir, ako I'm truly one of the many people that can truly attest na you're a good man. Because I've seen it, sir. Yung nga, na first time kita makita, sir, nung nasa detention ka pa sa 808, kadete pa ako sa West Point. And then nagsama tayo through a few or many mga interactions din, sir. And then pero nakita ko yung galaw mo, sir, up close and personal nung magkasama tayo sa FSRR, and you truly are a good man. And then pag-retire nyo, sir, here you are again. It's the 35th year of the 89 coup. Yet parang sa inyo, parang hindi pa tapos yung mission nyo. Now, chairman kayo ng RAM, whereas nung nagsimula ang RAM, you were just a young lieutenant. So ngayon, sir, tumatanda tayo pareho, pero it seems to me na yung zeal nyo to do something more, ang dami nyo rin pinagagawa pa rin, sir, na for the good of humanity. Saan to papunta, sir, sa inyo? Yung nakita ko kasi, unfinished sa akin, unfinished business. Nung nagsimula tayo na gano'n yung aspiration natin, habang hindi nakikita na ipapatupad yung iba at saka meron pang maayos. Ginawa ko na personal advocacy na magbo-volunteer ako. Kaya nung umupo si Secretary Kapuyan sa NCIP, nag-volunteer na ako na tumulong sa IP, kaya bumalik ako sa roots. Bumalik ako sa Cordillera. Nakita ko pati yung struggle ng CPLA na hindi natapos-tapos din yung nila na bigyan ng kaukulang pansin yung underdevelopment ng Cordillera, yung suporta ng government. So, I volunteered. I worked sa IP communities na rin. Wala man akong allowance nung dyan. Sabi ko, basta may natitira sa pension ko, sige, kasi passion ko na. Di kasi, sir, ang dami niyong ginagawa pa rin ngayon, sir, di ba? I mean, you bring tourists to Ifugao, you are an advocate of historical sites doon,
you are very active sa Cordillera People's Liberation Army. And of course, dito sa Ramsar, kayo ang chairman. Yet hindi naman kayo paid sa volunteer na dito. Ano yun, sir? Saan nanggagaling ulit ito? Because, yun nga, I mean, Sa akin, galing sa heart at saka yung pinagawian na natin something to leave behind sa ano dyan, sa humanity or sa mga communities. Yun lang ang sa akin. Hindi dahil sa nag-retire, hanggang doon na. Nakita natin, the dream continues when there are issues na hindi na ano dyan, na pwede naman tayong gumalaw. So yun, ang accidental nga lang ang pag-ano ko na member ng nagiging board chairman. Dahil tumutulong ako sa kapakanan ng mga retirees, o yung lalo yung kasamahan natin. Alam mo naman, tinayo natin yung SR Foundation noon. Di kalaunan, tinayo din natin yung Scout Ranger Alumni Association to help those na nangangailangan, to provide yung social activity areas din ng mga retirees natin, and possibly see yung effect ng PTSD din sa mga warriors natin. Yan, iniikutan nyo na when we interview them, when they speak out, nababawasan yung ano dyan, yung na-hold na kanilang ano ng mga some memories na ano dyan, na self-healing na rin yun eh. Psychological healing na rin yun, yung speaking up. So, yun. Tama-tama, nung pinaano yung namatay si Chairman Lim, wala nang, maraming naghahanap sa bakit wala, sino nang papalit kay Chairman Lim. Pinagbotohan na nila, pinuntahan na nila ako dito na ako nang ipalagay na nila na ano dyan dahil wala nang masyadong nakikilala ng mga retirees